Okay, the title of my message today is True Discipleship. Sabihin nyo nga po, True Discipleship. Okay, ang totoong pagdidisipulo or mga totoong disciples. Bakit, Pastor? Kasi merong peke. Tama po. Meron kasing discipleship na hindi maayos or hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ang buhay po natin ay aayos lamang po ito kung tayo po ay susunod sa salita ng Diyos. Kumbaga, susunod tayo sa prinsipyo ng Diyos, hindi sa sarili nating prinsipyo o yung nararamdaman natin. Kung gusto natin maranasan yung pangako ng Diyos na umayos, sumagana, umangat yung buhay natin, kahit may mga struggles tayo, may mga challenges, meron pong pamantayan ang Diyos. Sabihin nyo nga po, standard. At kailangan makalakad po tayo dun sa prinsipyo kasi yung prinsipyo na yun yung gabay natin upang maranasan natin yung pagpapala at yung pangako na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating prinsipyo. Ito yung nararamdaman ko, feeling ko ito yung tama. Hindi po pwede kasi ang ating puso po ay, sabi nga, it's a deceitful. Pwede tayong dayain ang nararamdaman natin. Minsan gusto natin magsimba, minsan gusto ayaw natin. Di ba? Kung ibabase lang natin lahat sa nararamdaman. Kaya dapat ibase natin sa pamantayan ng Diyos. Kaya ngayon po ay tuturo ko po sa inyo ang totoong pagdidisipulo. Amen? Hallelujah. And I will read our passage, this text this morning from Matthew chapter 16, verse 21 to 28. Hallelujah. Shall we read this? Amen. Sabayan niyo po akong basahin ito. 1, 2, 3. From the time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day. Nasaan na kayo? Parang hindi kayo nagbabasa. Okay, verse 22. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. Verse 24. Then Jesus said to his disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Praise God for the reading of his scriptures. Shall we pray? Father God in heaven, thank you, Lord, for your word that will be preached in this sanctuary. Lord, I pray, O God, that your Holy Spirit will touch everyone's heart, O God. Lord, we don't want an information, but we want a revelation from you, O God. Because with your word, O God, it brings transformation within and even outside, O God. Lord, thank you because your presence is in this place. And Lord, we commit our minds and our hearts open to your word, ready to accept it, O God, so that we will go out in this place, never be the same again. In Jesus' name we pray, amen and amen. Meron po akong mga bagay na gustong ituro sa inyo patungkol po sa pagdidisipulo. Ang ibig sabihin po ng disciple is a follower. Amen? Sabihin nyo nga po, follower. Yung sinusundan mo, yun ang magiging ikaw. Kung sino yung sinusundan mo, almost 90% magiging ganun ka rin. Okay? Or much better, hihigitan mo siya. Mahihigitan mo siya. Tama po ba? Kaya napaka-critical kung sino yung sinusundan mo.
As a disciple, it is very critical kung sino yung sinusundan mo. As a follower, it is critical for you to know kung sino yung nagli-lead sa'yo. Sino ba yung leader? Tama po ba? Kasi kung sino ang leader mo, most likely magiging ganun ka. Kung ang leader mo ay pabaya, ang follower mo ay magiging pabaya. Kung ang leader mo ay responsable, most likely ang follower mo ay magiging responsable. Kaya, napaka-importante po ng leadership because leadership means influence. Lahat po ng tao may impluwensya. Hindi mo lang alam, pero may impluwensya ka. Akala mo, ikaw lang yung sumusunod, pero hindi mo alam, may mga taong nakatingin sa'yo at gusto ka nilang sundan. Maaring hindi maganda or maaring mabuti yung kanilang sinusunod. Kaya meron tayong tinatawag na good influence, meron ding bad influence. Amen? Kaya napakaganda kung tayo ay susunod sa mga taong mabubuti ang kanilang hangarin, mabubuti ang kanilang ginagawa. Alam niyo po kung bakit? Dahil kapag ang mga taong ito ang ating sinusundan, most likely ang buhay po natin ay magiging kagaya din po nila. Amen? At ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo ay siya po yung sundin natin. Amen? Sino po ba dito gusto sundin ng ating Panginoong Hesus? Kasi kung ang ating Panginoong Hesus ay namuhay dito sa lupa ng may kabanalan, namuhay siya sa katwiran, namuhay siya sa layunin ng kanyang binigay ng kanyang Ama. Kahit may mga challenges, may mga temptations, may mga suffering, may mga hardships, na natiling lumakad ang ating Panginoon at focus siya doon sa layunin. Amen po ba? At gusto ng ating Panginoong Hesus, lumakad din tayo kagaya niya. Lumakad sa kabanalan, lumakad sa prinsipyo ng Diyos upang maranasan natin at maluwalhati natin ang ating Diyos. Amen po ba? There are 3 laws of discipleship. Napaka-importante. Sabihin nyo nga po, 3 laws of discipleship. Pag sinabing laws, ibig sabihin, ito yung prinsipyo na hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng i-bend. Okay? Sinasabi ng iba, you can bend the law. Okay? Kasi, pag sinabi natin, it is the Word of God, the principle of God, hindi ito pwedeng baliin, hindi po pwede itong palitan at baguhin. Kung gusto nating maranasan yung mga bagay na pangako at yung mga magaganda at mabubuti na ipinangako sa atin ng Diyos. Amen po ba? Are you ready? 3 laws of discipleship. Number 1 is the law of self-denial. Binasa po natin kanina sa verse, if you can go back doon sa verse natin, sabi doon sa verse 24, sabi ni Jesus, if anyone desires to come after me, sino dito gustong sumunod sa ating Panginoong Hesus? Kasi dalawa lang yan. Kung susunod ka sa Diyos, sumunod ka kay Jesus. Kung susunod ka sa dyablo, susunod ka sa kaaway, sumunod ka sa mundo. Dalawa lang po yan. Kay Kristo o sa mundo. You want to follow His word or you want to follow the world? Kasi ang mundo po, napakalaki po ng impluwensya, especially the social media. Tama po ba? Kaya marami ang mga Pilipino na minsan madrama kasi kakanood natin ng drama. Bakit? Hindi nyo po alam, but it's a subtle attack ng enemy sa atin na minsan yung mga personality natin, emotions natin, the way we perceive things, and even our mindsets is highly or heavily influenced by the world. Lahat na nakikita natin sa TV, social media, sa computer natin, anything. The world has an access to your soul. At nasa sayo yan if you're going to restrict or regulate it. Amen po ba? Kaya nga sa media, even sa TV network, meron nga tayong tinatawag na MTRCB. Di ba? It's an agency, an institution where they regulate whatever is being published or being televised sa media. Kinokontrol kasi hindi pwedeng basta-basta na lang magsasalita, gagamit ka ng airwave
ng network, tapos sasabihin mo lang yung gusto mo. There is someone in the government agency na mag-filter, magsasala nun para hindi ma-impluwensyahan ang mga bata ng mga bagay na hindi dapat nila marinig. Ganon din kapatid, sa buhay natin, you need to filter kung ano yung pinapapasok natin sa kaluluwa natin. Kung mahal mo ang sarili mo, kailangan piliin mo yung mga bagay na panonoorin mo. Piliin mo yung mga bagay na pakikinggan mo. Because what you see, what you hear, what you fear, or whatever things or information that you allow will definitely affect and will have a result in your soul. Tama po ba? Contrary rin, pagdating sa Word of God, when you allow the Word of God to speak, at inalaw mo, at hinayaan mong ikaw ay mamuhay doon, you will also enjoy the fruit or the result of that word. Amen po ba? Ganun po ang prinsipyo ng ating Diyos. At ang unang prinsipyo niya po is the law of, nawala na kayo, hindi nyo na, the law of self-denial. Sabi ni Jesus, kung gusto mo na sumunod sa akin, yung buhay mo maging makabuluhan, let him deny himself. Anong ibig sabihin nun? May mga bagay kang bibitawan, kapatid. Pag sinabing deny, may ibinibigay sa'yo na gustong-gusto mo, pero kung alam mong hindi ito makakabuti sa'yo, ano ang deny? You will deny. Ibig sabihin, you will not take it, you will drop it, iiwan mo. Tatalikuran mo. Yun po ang ibig sabihin ng denial. Pero ang denial dito is self, sarili mo. Why? Dahil ang buhay po natin, meron po tayong kagustuhan. Sino dito may mga pangarap? Sino dito pangarap na yumaman? Diba? Gusto ninyo? Kaya lang, minsan sa ganung pangarap natin na yumaman, wala tayong ginagawa kundi habulin yung mga material na bagay. Pero alam nyo ba, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, ay you have to deny yourself all these things. Para saan? Para sa Kanya. Kasi may mga bagay na hindi mo pwedeng pagsamahin. God is giving us a life like Christ. Gusto ng ating Diyos, maranasan mo yung buhay na binibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Yung hindi lang yung buhay na walang hanggan, kundi yung kalidad ng buhay habang nandito tayo sa mundong ito na lumalakad tayo na ayon sa Kanyang kalooban. Diba, ang sarap mabuhay ng makabuluhan. Tama po ba? Ang sarap mabuhay kapag ang buhay mo ay naluluwalhati mo ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Minsan nga, lagi ko po itong iniisip, lalo-lalo na ngayong itong nagdaan na undas. Minsan iniisip ko, pag ako kaya namatay, ano kaya ang storya ng mga tao na sasabihin pag ako ay patay na? Minsan po ba naisip nyo yon? At minsan sinasabi ng mga tao yung mga mabubuting bagay kapag siya ay patay na. Tama po ba? Mabait yan eh. Naisip nila nung pinautang siya, mabait yan. Nautang ako niyan dati. Tama po ba? Minsan doon lang sinasabi ng tao. Pero minsan may naririnig ako, minsan tuwing pag nag-gather ang mga pamilya, namatay ng maaga. Oo, anong kinamatay niyan? Diabetes. Ano ba, diabetes or diabetes? Diba sabi, kasi lakas kumain eh. Ganyan-ganyan ang usapan minsan. Mahilig yan sa cake. Mahilig sa matatamis. Diba? At minsan naman, kapag nandiyan yung mga tropa, lakas magpainom yan eh. Diba? Ganyan yung ganyan yung mga maririnig mo minsan sa mga reunion kapag may nawala na mahal nila sa buhay. Kaya lang kapatid, ano ba ang gusto mong marinig ng mga tao kapag ikaw ay nawala na dito sa mundong ito?
magiging makabuluhan ba ang buhay mo? Tama po ba? Dalawa lang ang pwede nilang pag-usapan. The good of you and the bad of you. Pero ano ang mas mangingibabaw? Kasi maaalala nila, it's either yung pagiging generous mo or yung pagiging madamot mo sa kanila. Maaalala nila yung mga masasakit na salita na sinabi mo or yung mga mabubuting salita. Maaalala nila yung mga bagay na ginawa mo sa kanila na pinaglingkuran mo sila or maaalala nila na pinagdamot mo yung mga oras at yung paglilingkod mo sa kanila. Maaalala nila na ikaw yung taong nagsiserve sa loob ng church, dedicated, or maaalala nila kung anong klaseng buhay. Nasa sayo yan, kapatid. Ikaw lang ang susulat ng klase ng buhay na sasabihin ng mga tao kapag ikaw ay nawala na. Amen po ba? Ikaw lang ang makakasulat ng klase ng buhay at ikaw lang ang makakagawa ng buhay na may kalidad, buhay na makabuluhan. So it is always a reminder for us, what kind of life are you gonna be leaving behind sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga taong nasa paligid mo? Anong klaseng buhay ang pag-uusapan nila when you are gone in this earth? Nasa sayo yan, kapatid. Hindi ko sinasabing, umuwi na kayo, okay? But I'm trying to say is, what kind of disciple you will be living here on earth? Anong klaseng disipulo ka ni Kristo kapag ikaw ay nawala na? Ikaw ba yung klase ng disipulo na minsan hahakbang, tapos aatras, aayaw na? Ang gusto ng Diyos, ikaw ay lumakad sa kanyang pamantayan. Number 1 is the law of self-denial. May mga pangarap tayo, may mga sarili tayong pangarap. Lalong-lalo na itong katawan natin, maraming gusto ito. Gusto nating yumaman, gusto natin yung mga material na bagay sa mundo, gusto natin yung updated na iPhone, gusto natin yung bahay, gusto natin yung mga sasakyan, magkaroon tayo. Alam niyo, walang problema sa ganun. Kaya lang, yung focus natin, yung priority natin, napupunta sa mga material na bagay at nakakaligtaan natin yung buhay na ibinibigay ni Kristo para sa atin. At napakahirap po nun. I-deny mo yung mga desire sa puso mo. Kasi meron tayong klase ng buhay na gusto natin. At ang gusto ng ating Panginoong Hesus, ipagpalit mo yung buhay na gusto mo doon sa buhay na ibinibigay niya para sa'yo. Dahil walang inisip ang ating Diyos, kundi yung pinaka-the best para sa'yo. Siya ang lumikha sa'yo, siya ang may gawa ng layunin para sa'yo, at walang iba tayong dapat na hahanapin, kundi, Lord, gusto ko magawa yung layunin mo kung bakit mo ako ginawa. Because I want and I deserve the best that comes from you. Amen? If you are a disciple of God, disciple of Christ, Christ is telling you, deny those things, deny those life na gusto mo, na pansarili mo. Minsan kasi yung mga gusto natin, we are so selfish na ang gusto lang natin yung kasiyahan natin. Walang problema, gusto ng alam ng Diyos yung, kung ano yung magpapasaya sa'yo. Pero once you take yung buhay na ibinibigay ni Kristo, there is joy and fulfillment in it. Amen? Minsan hindi natin na nakikita. Ay, pastor, parang boring ata yung Christian life. Hindi, no kapatid, hindi boring. Hindi mo palang nasusubukan. Amen? You have to deny yourself. Pangarap ko nga maging Pangarap ko yumaman. Ako din, kagaya ninyo. Pero may mga bagay na minsan nire-rebuke ako, nire-remind ako ng Lord. Kasi kung ganyan ang laging nasa isipan mo, nawawala yung perspective, nawawala yung focus na klase ng buhay na ibinibigay sa iyo ni Kristo. Amen? Sino dito gusto yung the best? Number 1 is self-denial. Do not focus on material things. Do not put your life on the things na kung saan ang value,
ay nawawala. Sabi nga, huwag tayo doon sa mga material na bagay na hahabulin natin kung saan yung mga bagay na yon ay kinakalawang, nasisira, nawawala, ninanakaw. Tama po ba? May mga bagay na we treasure in our heart so much, especially the material things. At kapag nawala sa inyo, talagang tayo po ay we're so devastated. May naalala nga po ako noon. Yung pera niya, ininvest niya. Bakit? Kasi gusto niyang lumago at gusto niyang yumaman ng mabilis. Di ba? Kaya, ang kaaway, kumikilos naman doon sa mga taong sakim sa pera or gustong yumaman, yung quick rich. Tama po ba? Kaya maraming nai-scam, maraming nai-engganyo mag-invest sa mga scam na scheme dahil ang puso nila ay walang ibang hinahanap kundi kumita at kumita ng pera. Kaya madali kang sirain ng kaaway, madali kang makuha ng kaaway kasi alam ng kaaway kung ano ang laman ng puso mo. Kung ang laman ng puso mo ay puro material na bagay, pera, madali kanyang linlangin. Kaya maraming tao po, even the educated ones are being scammed because their hearts are full of greediness. Their hearts are full of material things. Nagiging materialistic. Kaya mag-ingat tayo, kapatid. We have to deny all those things. How are we going to deny from material things? Makontento ka. Contentment is the key. Sabihin nyo nga po, contentment. Kailangan makontento ka. May mga bagay na minsan ibinibigay ng Diyos sa'yo na hindi mo kailangan, pero binibigay niya. May mga bagay minsan na wala kang makain, the next day buhay ka pa naman. Amen po ba? Sapat lagi ang biyaya ng Diyos. Darating tayo sa mga bagay kung saan magsasuffer tayo, there will be hardships, pero hindi ibig sabihin kinalimutan ka ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang pinagdadaanan mo, nakikita at alam ng Diyos yung paghihirap, yung mga bagay na hindi mo kaya. At laging nandoon ang kamay ng Diyos. If you're willing and you know how to acknowledge the hand of God. Kasi hindi natin makikita yung kamay at tulong ng Diyos kung lagi nating hinahanap ay yung mga material na bagay na nawawala naman agad-agad. Amen? So we have to deny ourselves from the things na gustong-gusto natin. At yung ino-offer na buhay ng ating Panginoong Hesukristo, yun po ang ating tanggapin. And believe me, kapatid, He will give what's best for you. Amen? Gusto ng Diyos maranasan mo yung pinaka-the best. Ayaw mo yung, okay na sa akin tong buhay na to. Hindi po. Gusto ng Diyos maranasan mo yung nag-uumapaw na buhay. Yun ang pangako ng ating Panginoong Jesus in John chapter 10 verse 10. The enemy came to steal, kill, and destroy. Yun ang gusto ng dyablo, ng kaaway, ng mundong ito, ng prinsipe ng mundong ito. Gusto niya siraan ka, pagnakawan ka. Gagawa siya ng mga bagay na hindi mo akalain na masisira ka. Hahabol-habulin mo yung mga bagay na ikasisira ng kaluluwa mo. Pero ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, I came to give you life and have it abundantly. Hindi lang buhay na ikaw ay humihinga. Gusto niya yung pinaka-the best na buhay. Na sumasagana ka, kahit may kahirapan, kaya kanyang paangatin. Amen po ba? Amen? Number 2. The law of sacrifice. Pag ikaw po ay follower or disipulo ng ating Panginoong Jesus, ito po yung pangalawang prinsipyo na kailangan nyo pong malaman. Sabihin nyo nga po, sacrifice. Sabi ni Jesus, let him deny himself and take up his cross. Taking up his cross is figuratively saying that you are making sacrifices. Katulad ng ating Panginoong Jesus. Di ba Diyos naman siya? Bakit kailangan niya pang gawin yon? Kasi gustong ipakita ng Diyos na yung mga paghihirap natin ay pinaghirapan niya rin, pinagdaanan niya rin. Kaya alam ng Diyos
yung ano yung hirap na dinadanas mo. At ang pagde-deny ng mga bagay, lalong-lalo na kung saan ay tayo ay komportable, kailangan po ng pagsasakripisyo. Kung gusto mong maranasan ang pinaka-the best na buhay, to follow Him, to be a disciple of our Lord Jesus Christ, kailangan po marunong po tayong magsakripisyo. Sabihin nyo nga po ulit, sakripisyo. Kapag ikaw ay kabilang na sa pamilya at ikaw ay anak ng Diyos, sacrifice is your language. May mga bagay ka nang bibitawan at may mga bagay na pag binitawan mo, meron kang gagawin, ipapalit. Tama po ba? Amen po ba? Nung ako po ay nawala sa aking paglilingkod ko noon, talaga nag-backslide po ako sa Lord. Bumalik ako sa mundo, nagiinom, nagyoyosi. Ganun po yung buhay ko eh. Pero nung naging seryoso na po, I have to deny myself and I need to take sacrifices. May mga bagay akong ginagawa noon na kailangan kong bitawan, talikuran, at kailangan kong gawin. At kung mahirap gawin, gagawin ko, dapat yon. Ano man ang hadlang. Kasi ganun po ibig sabihin ng sacrifices. Ang goal mo is magawa yung pinagagawa ng Diyos. At kapag may pinagagawa ang Diyos, maraming hadlang yan. Maraming hadlang yan. At kapag maraming hadlang, for you na magawa yon, you will make sacrifices. Kaya nga nirebuke ng ating Panginoong Jesus si Peter. Sabi ni Jesus, kasi predict niya na yung death niya. After no 6 months, mangyayari yon. I will be killed. Anong sabi doon kanina sa unang verse, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, siya ay pupunta sa Jerusalem, magsasuffer ako ng marami sa mga elders, and I will be killed. Papatayin ako to the point na papatayin nila ako. Pero ano sabi ni Pedro? Hindi mangyayari yan. Pipigilan namin yan. Pipigilan ko yan. Sabi ni Jesus, tumigil ka nga. Sabi niya, get behind me, Satan. Oh, bakit naging si Satan na si Peter? Nirebuke niya po ang kaaway na nag-iimpluwensya sa isipan ni Pedro. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway, hindi mangyari yung layunin na dapat gawin ng ating Panginoong Jesus. Kailangan niya pong pagdaanan yun. Yung suffering, yung hardships, even yung pagpatay sa Kanya. Pero ang sabi, on the 3rd day, I will be raised up. Merong pangako. Pero ang ginagawa ni Pedro, hindi dapat mangyari yan sa'yo. Alam niyo po, minsan nangyayari yan sa atin, lalong-lalo na sa mga Gen Z ngayon or sa mga modern youth natin. Kasi may mga bagay na minsan hindi naiintindihan, especially this law of sacrifice. Because our culture today is mahilig na lagi sa mga instant. Tama po ba? Instant na ganito. Lahat ng bagay gusto nila makuha. Kaya nagiging entitled. At yun po yung napakadelikado. Na parang feeling mo, lahat ng mabubuti at magagandang bagay, deserve mo na. At kapag may mga bagay na minsan nahihirapan ka, sinisisi mo yung ibang tao or sinisisi mo yung situation. You are now being entitled, and that's not a good culture. Because in Christianity, Jesus is teaching us to deny ourselves and take up your cross, sacrifice. Ang pagiging Kristiyano po may sakripisyo. Kaya yung iba gumigising ng maaga, kaya natutuwa ako kay Sister kay Sister Cathy. Talagang siya na yung sa prayer ministry natin, na prayer warrior, gigising ng maaga para lang nandito, kaya kayo na yun sa ministry, dapat nandito kayo. Hindi pwedeng siya lang yung nandito. It is a sacrifice. Kung noon, wala kang iniisip, pag linggo, pahinga lang ako.
Pag linggo, ganito, maglalaba. Pag linggo, maglilinis ng bahay. Walang problema. Pero wag mong kaligtaan, kapatid, yung pinaka-importanting bagay. Kung kailangan mong isakripisyo yung mga bagay ng paglalaba, paglilinis, o kung ano, pagpapahinga, gawin mo, kapatid, para maluwalhati ang Diyos, para magawa mo yung kalooban niya. There are so many things that we need to sacrifice para magawa natin. Kasi hindi mangyayari yun kung walang sakripisyo. Sabi nga ni David in 2 Samuel 24, verse 24, si David po ay hari na. May kakayanan siya para mag-offer. Pag hari ka, talagang andun na yung pabor ng mga tao. Sige po, libre na po. Pero anong sabi ni David? I will not offer burnt offerings to the Lord that which cost me nothing. Hindi ako mag-aalay sa Panginoon, sa Diyos ko, nang hindi ako masasaktan or walang sakripisyo sa part ko. Yun ang totoong worship. Sacrifice is the language of true worshipers and true disciples of Jesus Christ. Ang mga anak ng Diyos, hindi nasasakti. Maaring masakit, pero sanay sa sakripisyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang anak ng Diyos ay sanay sa sakripisyo. Amen? Kailangan matuto tayo magsakripisyo. May mga bagay kang kaya mong bitawan, at minsan ang kailangan nating bitawan is yung comfort. Yun kapag komportable ka na sa buhay. Ayoko na, pastor, dito gusto ko na to Okay na ako dito Yan yung pinaka-delikado. Ang tawag doon sa corporate, mediocrity. At ayaw ng ating Panginoong Hesus. Why? Because the standard of His work ethics is excellence. Ang Lord, binibigyan natin siya excellente na worship. Kahit anong meron tayo na pinagkatiwala, kahit itong garahe lang to na ginawa nating church, pagandahin natin. Why? Because we have a spirit of excellence. Gusto natin mag-worship sa Lord ng maayos. Gusto natin ibigay. Kaya yung mga bagay na ito, di ba, open lang to, garahe lang to na pero dahil nagkaisa tayo sa pananampalataya at may mga sakripisyo ang bawat isa, na minsan pambili na nila ng cellphone nila or pang binigay pa nila para dito sa church. Minsan pang umpisa na nila ng negosyo, pero pastor, sige, bibigay namin dyan sa church. Sacrifice to make things happen just to glorify God. At itong maganda, hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga sakripisyo mo. He will always reward those who faithfully serve Him. Amen? Minsan nakakala natin pag sakripisyo parang Kaya nalulungkot ako pag yung ibang tao nagsasakripisyo tapos nagtatampo sa Lord at minsan umaayaw, maalis na lang ng church na para bang may utang na loob si Lord sa kanila. Hindi po, alam ng Diyos. Maghintay ka lang, kapatid. May proseso sa Diyos. Matuto kang maghintay. Kasi kapag nagsakripisyo ka, hinihingi mo agad yung pagpapala, ay hindi na sacrifice yung business na yon. Gusto mo may gagawin ka, Lord, may kapalit agad. Hindi ganon. Alam ng Lord ang ginawa mo. Meron lang siyang inaayos sa buhay natin. Kasi sa sakripisyo, dyan umaayos yung attitude natin. Dyan tayo pinahahumble ng ating Lord. Amen? Dyan ka tinuturuan magpakumbaba. Amen? Naintindihan po ba? We need to sacrifice our comfort, maybe your time, maybe sa career mo, sa mga bagay mo, sa lahat ng mga binavalue mo kung saan komportable ka na. Ang tanong, kapatid, are you willing to sacrifice those things para sa Panginoon? Kaya sinabi ng Lord na may mga bagay na mawawala sa'yo, pero may matinding kapalit na galing sa Diyos. Kaya naniniwala ako na walang anak ng Kristiyano, walang anak ni Kristo or mga disipulo ni Kristo na lugi kapag sila ay nagsasakripisyo at may pinakakawalan. Dahil mas matindi yung laging binabalik ng Lord sa atin. Amen po ba?
Kapag binuksan mo ang kamay mo, sinakripisyo mo para sa Diyos, it's not about what you release eh. God is always looking for someone whose hand is willing to take ng galing sa Diyos. It's not about what you release, but what God is about to bring into your hands. Amen? Minsan kasi nakatingin tayo, Lord, ang laki nitong pakakawalan ko. Pero hindi mo tinitignan yung gustong ilagay ng Diyos sa kamay mo. Yung mga pagpapala na gusto niyang ilagay dyan, i-entrust sa kamay mo. Minsan nakatingin lang tayo, Lord, ang laki nito bibitawan ko. Kaya hirap na hirap tayo eh. Kasi nakatingin tayo dun sa value na meron tayo. Hindi natin nakikita yung value na ilalagay ng Diyos sa kamay mo. Amen? Learn to release so that God can release. Amen? Ganun lang eh. Yun lang po ang prinsipyo ng Diyos. Third thing. Number 3, the law of submission. Sabi niya, take up his cross and follow me. You have to deny yourself. Kailangan marunong kang magsakripisyo. Ito yung mga prinsipyo ng Diyos. Ang pangatlo, follow me. Submission. Minsan dito madalas ang Kristiyano ay pumapalya. Submission. Submission is simply means obedience. Di ba? Obedience. Alam niyo po pa, ako po, mahilig po ako manood ng ng mga gera, yung mga sundalo, ng mga, favorite ko po yun eh. At na-amaze ako, pag mga nasa training ang sundalo, talagang sila, yes sir, ganun lang sila, di ba? Yes sir, sir, yes sir. And even kahit nga yung sa chef, yung may nanalong chef, alam mo kung bakit siya nanalo? Cook lang siya pero may isang pinaka-head chef doon. Tapos siya yung nag-uutos. Inutusan niya yung mga cook. At yung nanalo na yon, na babae doon na chef, alam mo kung anong ginawa niya lang? Sa buong series, kung bakit siya nanalo? Ang lagi niya lang sinasabi, yes chef. Yes chef. Ganun lang. Lagyan mo ng paminta, sunod, yes chef. Lagyan mo ng konting asin, yes chef. Palambutin mo yung ganito, yes chef. Pero tinanong siya, meron ka bang sariling opinion na gusto mong sabihin? Yes, madami. Gusto niyang sabihin. Pero hindi niya inalaw. Dininay niya ang sarili niya. May sakripisyo siya. At anong ginawa niya? Yes, chef. Sunod lang ng sunod. Kasi minsan, kung gusto nating manalo at magtagumpay sa buhay, ang sikreto lang minsan is submission. Obedience. Tayo po, lalong-lalo na sa kultura natin, opinionado tayong mga tao. Marami tayong gustong sabihin, lalo na sa social media. Talagang we want to say things, ito yung opinion ko, gusto akong marinig ng mga bagay. But the question is, are you willing to obey the word of God? Kasi kapag ikaw ay nagsasubmit sa word of God, your opinions don't matter anymore. God's opinion matters to you. Kasi gusto kong maranasan, Lord, yung pagpapala na sinasabi mo. At kung gusto mong maranasan, yung opinion ng Diyos ang sundin mo, wag yung opinion mo. Because the more that you talk about yourself, your opinion, it will lead you to destruction. Why? Kasi minsan yung opinion natin walang wisdom. Pero ang opinion ng Diyos, it carries a lot of wisdom. It brings you to life. Ang salita ng Diyos, hindi ka nito pinapahamak. Pinagaganda, inaayos, pinapasagana ang buhay mo. Yun po ang prinsipyo ng salita ng Diyos. He corrects us, He rebukes us, He encourages us, He helps us. Yan po ang salita ng Diyos. Ang kailangan niya lang, are you willing to follow His word? Are you willing to say, yes, Lord? Amen? Kasi doon mo lang mararanasan, kapatid. Itong tatlong itong magkakasama to. The law of, ano yung una? Self-denial, sacrifice,
and submission. Are you willing to obey the word of God? Are you willing to obey the voice of the Lord? Kasi doon lang natin mararanasan ang katagumpayan, kapatid. At ang kalaban ng obedience, matigas na puso. Yung pagre-rebel din, ayoko. Alam mo, kapatid, pag laging matigas ang puso natin, hindi natin mararanasan yung pagpapala ng Lord. Tayo lang din mismo ang nagdi-disqualify sa sarili natin, or tayo lang din mismo ang humahadlang sa mga bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos when we have a hard heart. Huwag mong patigasin ang puso mo, kapatid. Just be willing. May mga bagay na minsan sa sobrang hirap, Lord, ano man mangyari sa buhay ko, importante ikaw lang. Dapat gano'n na yung ating sinasabi, gano'n na yung ating mindset. Lord, ano man mangyari, importante, ikaw pa rin yung nasa buhay ko. Ikaw pa rin yung masusunod. Ikaw pa rin yung mag-glorify sa buhay ko. Amen? Let it be your statement. Let it be your sa heart mo. Yung maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen? Minsan kasi gusto natin yung glory, yung tayo eh. Hindi, kapatid, mag-glorify yung nagbigay ng makabuluhang buhay para sa atin. Amen ba? And what are the rewards of qualified disciples? Kapag nagawa natin to, self-denial, sacrifice, submission, this is not just a one-time event. This is an everyday decision na gagawin mo sa buhay. Denying yourself, sacrifices, submission. Kapag araw-araw mo yung ginagawa na desisyon, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung karugtong nun, there will be rewards for disciples like you. There will be permanence of discipleship. The joy and fulfillment are found when we exchange our life for the life of Christ. Kapag ipinagpalit mo yung buhay na gusto mo, doon sa buhay na ibinibigay ni Kristo, yung buhay mo ay merong nag-uumapaw na kagalakan at satisfaction. Tama po ba? Kasi kapag hinahanap mo yung mga material na bagay, dati nga lang, gusto mo nga lang, kumita ka lang ng 10,000 or 20,000. Tapos gusto mo, iba na ulit. Di ba? Walang satisfaction yung tao eh. To the point na minsan nasisira yung sarili nila. Kakahabol sa pera, na-scam, naloko, at ayaw naman magpaloko, gustong gumante. Diba? Hanggang sa nagkasira-sira na yung buhay. Kaya minsan ang mga tao, dahil naloko, gusto ko ng madalian, pinasok pati sugal. Diba? Hanggang sa nakita mo na lang ang sarili mo, tinapon ka na sa taal. Kakasugal mo. Diba? Di ba? Kaya po, wala pong, pag ikaw po ay nagsugal, hindi ka niyan dadalhin sa matinong buhay. Amen? Bakit? Wala kang satisfaction eh. Pero subukan mo, ipagpalit mo yung klase ng buhay mo sa buhay na inaalay ni Kristo, there will be joy. Even there are trials. There will be satisfaction. Kahit minsan nakakaranas ka ng tagutom or hirap. Kasi ito yung pangako ng Diyos. Nagiging masaya ka kahit may mga challenges. Amen? Nakikita nyo yung pastor nyo, minsan kaya kong umiti. Hindi nyo lang alam yung mga problema, yung mga listahan ng problema namin. Pero kaya kong umiti. Bakit? Buhay ang Diyos. Pinatunayan ng Diyos from time to time that He is always the answer. Amen? Hindi ka niya pababayaan. The Lord is my shepherd. Hindi ka matatakot kasi aalagaan ka ng Diyos, at kapag ikaw ay inaalagaan ng Diyos, hindi magkukulang. Amen po ba? Kaya there's joy and there is satisfaction. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Isipin mo yung pangako ng Diyos. Subukan mong bitawan yung mga bagay na pansarili mo. At yakapin mo yung buhay na ibinibigay ng Diyos sa'yo. Sumunod ka, kapatid.
Amen? There will be joy and fulfillment. Number 2, price of discipleship. Meaning there's a cost. We all get only one chance to live by faith as believers, and it is priceless. Ang pagsunod natin sa Panginoon, it is priceless, kapatid. Hindi katulad ng ibang tao na sinusundan mo, minsan yun ang inaasahan mo, darating ang panahon, kapag kailangan mo, they will disappoint you. Minsan yung mga taong inaasahan mo, they will disappoint you. But God will never disappoint you when you follow Him. You have only one life to live here on earth. May pagkakataon ka para sumunod sa Panginoon. Yun ay priceless moment na dapat hindi mo ma-miss, kapatid. Kapag naririnig mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, kapatid, sumunod ka na agad-agad. Katulad ng isang parable na nakita niya yung treasure. Ipagbibili niya yung kanyang ari-arian, lahat ng meron siya, para lang makuha niya yung treasure na yon. Ganon din sa salita ng Diyos. Kapag narinig mo yung salita ng Diyos na ito yung nagpapabago ng buhay, gagawin mo ang lahat, ibebenta mo yung mga bagay at magsasakripisyo ka para lang masunod. Yun po ang ibig sabihin nun. Sacrifice. Because you don't want to miss that priceless moment sa buhay mo. Amen? Huwag mo nga hayaang madaya ka ng mundo. Linlangin ka ng mundo. Dahil meron namang si Kristo na kayang baguhin ang buhay mo. Amen? Sabi nga, for what profit it is to a man, sabi sa verse 26, kaninang binasa natin, if he gains the whole world and loses his own soul, or what will a man give in exchange for his soul? Kayang ibigay sa'yo ng mundo yung mga hinahangad mo. Pero anong silbi nito? Anong galansya nito? Anong kwenta nito kung lahat ng yaman sa mundo meron ka? Pero yung kaluluwa mo naman, mapupunta lang sa impyerno, mapupunta lang sa wala. Yung spiritual na bagay, hindi mo binigyan ng pansin. Mas binigyan mong pansin yung mga material na bagay. Anong silbi nito, kapatid? May bahay ka nga, may sasakyan ka nga, may magaganda kang damit. Lahat ng bagay na inaasam-asam mo, meron ka. Pero yung spirito mo, yung kaluluwa mo, kamusta, kapatid? Saan yan tutungo? Binigyan mo ba ng panahon ng Diyos? Ito yung moment na huwag mong sayangin, kapatid. This is the priceless moment na gusto ng Diyos. Kunin mo. And that is the reward. When you obey, be a disciple of the Lord, it is a priceless moment. And the last one is the prize of discipleship. May premyo, kapatid. Kaya sinasabi ko kanina, hindi lugi ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nalulugi, kapatid. Ako nga, nung nasa mundo ako, talagang luging-lugi ako eh. Gusto ko nga magpakamatay eh. Parang wala na atang silbi ang buhay ko, paikot-ikot lang. But when I started believing again, when I started surrendering to the Lord, things change. It turned around 360 degrees. Mga bagay na hindi ko inaasam, minsan binibigay ng Lord. Kami ni Pastora, nasa corporate kami, ang laki ng kinikita namin. Kumikita kami ng malaking pera. Kaya namin bumili ng sasakyan, pero hindi namin nagawa. Pero nung sumunod kami sa Panginoon, binitawan namin yung trabaho namin. Hindi wala na kaming pera. Pero doon pinatunayan ng Diyos yung kanyang faithfulness. Doon pa namin naranasan magkaroon ng sasakyan. And that is how God is faithful to His words. Hindi niya pinababayaan ang mga anak niyang naglilingkod sa Kanya. Basta marunong ka lang sumunod. May mga bagay sa mundo na kaya nating asamin. Pagtrabahuan mo lang. Hard work lang. Sige, sipag at tiyaga. Pero kung wala si Kristo sa buhay mo, baliwala yung mga bagay na yan. It's nothing. Sayang, kapatid, nabuhay ka lang sa mundo para lang sa material na bagay. Pag-uusapan ka ng mga tao sa darating na undas ulit, namatayan kakatrabaho. Diba? Gustong magkasasakyan.
Nagkasasakyan nga. Namatay naman sa sakit. Sayang ang buhay. Ginugol mo lang yung katawan mo sa trabaho. Pinarusahan mo yung katawan mo sa trabaho. Pero ang balik sa'yo, sakit. At yung buong pera mo, napunta lang doon sa ospital. Sayang. Hindi mo binigyan ng pansin yung spiritual na buhay. Hindi ka man lang nag-invest sa buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Amen? So kailangan na natin baguhin ang mindset natin. Let's prioritize the spiritual things. Amen? Sabihin mo nga sa katabi natin, magbago na tayo. Your obedience to Christ will surely be rewarded. Sabi doon sa binasa natin kanina, verse 27, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. Ang Diyos po ay rewarder. He loves to reward His disciples. He loves to reward His sons and daughters. Kagalakan ng Diyos ang pagpalain yung mga masisipag, yung mga faithful, mga committed, mga obedient na disciples. Ligayang-ligaya ang Diyos sa ganon. At gusto mo bang mapasama? Amen? Lord, gusto ko yun eh. Rewardan mo ako, pero paano ka re-rewardan kung wala kang ginagawa? Diba? Hindi naman pwede yung ganon. Yun ang ibig sabihin ng reward eh. You will be paid according to what you work for. Diba ganon sa sahod? Alangan naman pasahurin mo yung natutulog lang. Walang ginagawa. Diba? Ang ginagawa sa mga ganon tao, sinisisante. Tama po ba? That's why God loves to reward those children na talagang who are faithful and obedient to His word. God wants you to deny yung mga bagay na minsan nagpapahinto sa atin, pumipigil para makuha natin yung pinaka-the best sa Lord. And He wants you to make sacrifices and submit to His word. And He will make surely reward all your works. Sinasabi ng Diyos, lahat ng sakripisyo mo, nakikita ko. Lahat ng sakripisyo na ginagawa mo para sa Kanya, nakalista yan. At handa siyang gantimpalaan ang mga taong willing sumunod, willing magsakripisyo at i-deny ang sarili nila just to follow Him. Amen?